Binahagi ang touching story sa social media. Ito po yung paglalambing ng kanilang 4-year-old na anak. At pakinggan po natin, panoorin ang video na in-upload nila. Sige, game. Police Corporal Camille Aguiluz. Ay makita nga po natin kung ano po ba ang paglalambing na ito ni Baby Flynn Isaiah. Ano ba, gusto mo mag-work ako? Hindi na ako mag-work. Hindi ka na mag-work. Bakit ayaw mo na ako mag-work? Oo, kasi itatap kita, namimiss kita. Ako, naiiyak na ako si Mama. Oh. Iyak ako, Mama. Ano? Huwag ka naiyak. Eh, paano yun? Kung di ako mag-work, anong pambibili natin ng milk? Wala na. Okay lang sa'yo, wala kang milk? Oo. Okay lang po? Hindi na lang si Daddy. Eh, ako yung bumibili po ng milk mo. Ikaw nga, wala. Love kita. Kaso, work si Mami kasi po, pambibili po natin ng... Eh, Mama, huwag mo iiwan. Di naman ka tayo iiwan eh. Di kita eh. Eh, kailangan ko pumunta ng police station po. Huwag kang umiiyak. Bibili ako ng toys mo. Oh. Anong bebe mo? Toy. Para, ano pang bibili kong toys kung wala akong work? Mama, Okay lang sa'yo kahit wala kang toys? meron. Meron ka ng toys dyan. So, hindi na tayo bibili. Kawawa. Oh. Papasok na ako. Mama. Kasi hindi na ako papasok. Hindi na ako work. Sige, huwag ka na iyak. Okay, naku, mga sepangs ito. Nasa zoom natin si Mommy Police Corporal Camille at saka si Baby Flynn. Hello, guys! Hello po. Okay. Naku, ayan si Mommy. Mommy, matanong ko lang, anong eksena ito sa video nito? Papunta ka na ng trabaho, ganon. Opo, papasok po ako noon na umaga. Eh, sakto po kasi, gising po siya. Eh, Ay. madalas po kasi, pag pumapasok po ako, tulog siya, ganyan. And that time po kasi, gising po siya. So, nakita niya po na nag-aayos na po ako noon papasok. Tapos yun po, before pa po yun, marami na po siyang sinasabi. Na parang naano ko na i-video ko siya, ganyan. Tapos, ayun po. So, ano nangyari sa araw na iyon? Ika'y ba'y nakapasok? Opo. Nakapasok ka pa rin. po ako. Opo, hindi kasi pwedeng work absent po eh. Pero pinaliwanag ko naman po sa kanya. Kumbaga, sanay na rin naman po siya na everyday na pumapasok po ako. Yung nga lang that time, siguro, nakita niya, gising nga po siya. Pero naging emotional siya. Camille, okay lang ba na tawagin kitang Camille? Yes po. Sige. Camille, gaano ba ang oras? Gaano katagal ka ba sa trabaho? Kasi parang miss na miss ka ni Flynn eh. Opo, kasi po ang pasok ko po kasi is umaga, 8 to 5 ganyan. So darating po ako hapon na. Talagang maghapon po talaga. Wala po ako. Okay. Ganyan. Pumapasok naman na po siya ngayon, nursery po siya. Ang pasok naman niya hanggang 3, pati na yung tutor niya. Ganyan. So hapon na po kami magkikita talaga. Minsan po kasi dahil sa busy, pagdating ko po kasi minsan di ko rin po siya nahaharap dahil po meron po kasi kaming business. So, inaasikaso ko pa po, ganyan. Talagang minsan gabi na po kami talagang nagkaka-banding, ganyan. Parang halos baby pa lang po kasi siya, talagang kasama niya is yaya na, ganyan, or mother ko, or yung hipag ko, ganun po yung nag-aalaga sa kanya. Talagang wala po talagang time. Naku, parang gustong-gusto kang makasama ni Baby Flynn. Paano ba yan? Napag-isipan mo ba na si daddy na lang ang magtrabaho? Tigil ka na muna? Naisip din naman po, pero mahirap po kasi lalo ngayon sa ano po natin ngayon is napakamahal po ng mga cost of living. Mahirap naman din po kasi naiisa lang po yung nag-work. Ang ginagawa na lang po namin is pag may free time or day off, ganyan, lumalabas po kaming family. Ganyan, nagbabanding po kami. Ganyan, kagustuhan ko po kasi na siyempre ibigay po yung mga pangangailangan na
yung the best na ibigay po natin para sa anak natin, syempre, kailangan po talagang mag-sacrifice din yan. Pero, syempre, alam ko nakakakonsenso na. pa rin naman. Oo, alam ko na, Camille. Para hindi malungkot itong si Flynn, bigyan mo ng kapatid. Gusto na nga po niya, mayroon nga po siyang pray, din po doon sa YouTube sa TikTok, yung pray niya, talagang every gabi po, magpe-pray siya. Ang lagi niyang unahing ipipray kay sabi niya, Papa Jesus, bigyan mo po kami ng baby, gano'n. Lagi po gano'n yung pray niya. Gano'n din naman yung pray namin kasi talagang hindi pa po ibinibigay siguro. Pero nagtatry kayo. Opo, matagal na po. Umaga, nagme-med din po ako para masundan po siya. Mahirap po talaga. Kung ibibigay, ibibigay. Opo, ayun nga po. Ayun. Yung asawa mo ba, anong trabaho? Katulad ko din po. Pulis din. Opo. Di ba sabi nila malaki ng sweldo ng mga pulis? Di pa rin kasya? Oo, marami din po kasing obligasyon eh. Hindi lang po doon, siyempre, kailangan tumulong sa magulang, ganyan. Marami pong gastusin, lalo po siya, napakasakitin po ng baby ko na yun eh. Si Flynn? Opo, talagang minsan, ang banding nga po namin minsan, tumatagal kami ng 1 linggo sa hospital, kalahating buwan sa hospital. Ayun na po yung nagiging banding namin minsan eh. Bakit? Anong nangyayari sa bata? Ba't sakit eh? Anong sakit ang mga dumadapo? Lagi po kasi siyang nagkakanyumonya mula nung na-COVID po siya. Nung kasagsagan po ng COVID, ayun po, siyempre kami, frontliner po kami. So, sa amin niya po talaga yung nakuha. 1-year-old po siya noon. Tapos hanggang sa doon na siya nag-birthday sa loob ng hospital po eh. Talaga Ganun po? Ay, Andiyan din po nag-viral din po yung video niya na yun nung nasa hospital po kami. Doon kayo nag-celebrate ng first birthday niya o second? Second birthday Second po. birthday. Yes po. Tapos pamula nun, medyo madali na siyang sipunin, madali na siya ubuhin, ganon. Opo. Humina po yung resistensya po niya. Tapos lalo ang hirap din po niya pakainin. Ganon. Kaya hindi ko naman po siya natututukan kung sino yung tao sa bahay, yung kasambahay namin, o yung yaya niya, ganyan. Oo. Ayun din po talaga madalas siyang kasama. Yun po. Pero kahit na ganyan ang sitwasyon, hindi pa rin hindi mo pa rin pwedeng tawag dito, maglagi na lang muna sa bahay. Pag nag-iisipan din naman po. Pero kung kakayanin po, ganyan. Kasi mahirap po yung buhay ngayon eh. Mahirap po kasi na isa lang yung magtatrabaho, ganyan po. Paano mo pinapaliwanag kay Flynn? Kasi doon sa video, parang puro bribe eh. Like, pagbili ng milk, pagbili ng toys. Ano yung mga effective na explanation mo sa kanya na mabilis naman siyang nakukumbinsi na sige na nga, mami, magtrabaho ka na nga. Minsan naman po kasi, nasasama ko naman po siya dito minsan sa station pagka talagang hindi naman, kung pwede ko po siyang isama yung hindi makakapekto po sa trabaho ko, lalo na po pagka talagang walang magbabantay sa kanya. Isinasama ko naman po siya. Kumbaga, supportive naman po yung mga nagiging boss po namin. Talagang, ayun naman pinagpapasalamat ko na yung boss po namin is napakabait po at hinahayaan niya na sinasama po namin sa station yung anak, ganyan, basta hindi naman po siya nakaka-apekto, ganyan. Madalas naman po kasi is, yun nga po, tulog po siya pag aalis ako. So, darating ako, dun pa lang kami makikita. Ang ginagawa ko na lang po, dadalang ko siya ng presents, laging gano'n, yung bibigyan ko siya ng pasalubong, para, kumbaga, kahit dun mo, may pakonsuelo. Opo, which is mali naman po talaga. Kailangan naman po talaga ng bata is yung attention, ganyan. Kaya talagang bumabawi naman po kami pagka wala po kaming day off. Talagang once a week naman po, is inilalabas po namin siya para makapag-banding po kami, ganyan po. May mga ganon, ano. O siya, ang tawag dito, sana makabawi talaga kayo ng totoo dito kay Baby Flynn, para kasi pagka ganyan ang hinaing ng bagets, parang kulang na kulang no? Kulang na kulang. Ano nararamdaman mo? Hindi ba nagdurugo ang puso mo pagka ganyang nagrereklamo ang bata na dito ka na lang, mame?
Ano po talaga, kumbaga masakit din naman po para sa akin, nakakaiyak Oo. din naman po talaga. Pero ayoko din naman po kasi ipakita sa kanya talaga na iiyak po ako, ganyan. Pero deep inside, talaga nakukonsensya din po ako, lalo na po pagka gabi, ganyan, makikita ko siya, tulog na siya. Minsan maiiyak na lang ako, magugulat na lang si mister ko, oh, bakit ka umiiyak? Sabi niya, ganun. Yung nakukonsensya po ako sa part ko bilang nanay kasi hindi ko naman po na ibibigay lahat ng kailangan niya talaga. Although nabibigay ko po yung mga material things, yung Yeah. yung nung bata ako na hindi ko naranasan, gusto ko kasi iparana sa kanya. Okay. Yun nga lang po, nasa-set aside yung affection, yung attention, Well, I guess, mami sa mami to mami sa mami to, Camila, bata ka pa. Marami ka pang pagdadaanan, napakabata pa ng anak mo. I think you have to rethink your priorities with your Yes, son. Oo, lahat tayong mga magulang gusto natin yung yung iibigay yung mga hindi naranasan material ng natin sa ating mga anak, 'di ba? But then again, it doesn't count that much yung material. Mas mahalaga pa rin yung physical, tawag dito, yung quality time with your kid. Kasi ano yan formative years pa yan, di ba? Preschooler pa lang yan. So, kailangan ma-establish natin yung security ng bata na, hello, this is mommy and I will be with you no matter what. And I guess, pinag-uusapan niyo yung mag-asawa, di ba? Opo. Of course. Pinag-uusapan naman po namin kung yung mga ganung bagay po, Oo. iisip ko din po na mag-resign na, ganyan. Marami po kasi na isa alang-alang po eh. Pero hindi naman po nawawala na pinag-uusapan po namin yung ganung bagay. Okay. Ipagdasal mo, Camille, ipagdasal mo na magabayan kayo sa mga magiging desisyon ninyo para sa iyong anak. Ha, Camille? Yes, po, I hope Tito you Yes, don't po. mind, sa anga pa. Medyo nangingialaman, Tita Winnie. Hindi, okay lang Pasensya po. ka na. Tama na ako po na. Sige, salamat sa sharing. Pinag-uusapan lang po namin. Oo, Opo. oo. Salamat sa sharing. Ingat kayo at lalo na sa iyong Thank you po, Tita asawa. Winnie. Pag kayo nagjo-duty at hug para kay Baby Flynn. Ha? Thank you. Thank you po. Yan. Thank you po. Salamat si Police Corporal Camille Aguiluz. Ayan, para sa huntahan nating